Binibilang ko na lang ang araw ng ating Pangulo at ang mga tuwadkom, mga babala, warning sa PBM at saka sa tuwadkom, at mayroon silang kalalagyan. Tunit ang arms corps ng mga baril para sa mga congressmen. Mayroon na silang saring mga baril. Ang problema lang, yung baril na yan yung papipiliin namin kasi sa dalawa. Anong gusto nyo? Mamatay kayo sa baril na hindi nyo maramdaman ang kamatayan nyo? Or dahan-dahan kayong maubusan ng hininga? Hindi ito biro, mga kaibigan. Hindi ito biro. Totoo ito. Pinapaabot ko lang sa sambayan ng Pilipino ito na ang taong bayan ang maghuhusga. Kaya kayo taong bayan, kung naniniwala kayo sa mga narinig nyo sa social media, huwag na sa mainstream media. Isa pa itong bigyan natin ng 45 ito para hindi na sila masaktan. Magpakamatay na rin yung mga mainstream media. So yun mga pre, narinig nyo naman po yung sinabi ng taong ito. Hindi ko yung pangalan nito, nakalimutan ko yung pangalan. Pero may YouTube channel po ito, no. Hindi naman po ito ganito magsalita noon at medyo matino po ito magsalita noon Hindi ganyan yung mga content niya no. Although bumabanat siya sa administrasyon noon, pero nagpupuko siya dun sa issue. Pero ngayon iba na, nahawaan na po ni Dado. KO! Kita nyo, may pagbabanta. So, kung iintindihin po natin yung kanyang mga sinasabi dito, isusugurin po nila yung Malacanang. Diba? Kasi naghahanda po sila Naghahanda. Diba? Hindi lang po Malacanang, pati mga kongresista natin, abay, gustong madali o dalihin, diba? Grabe, no? So, ito po ngayon, yung ating bibigyan ng reaksyon. Pero syempre, mga pre, no? Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaksyon ngayon, ayan, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa ating YouTube channel. At huwag kalimutang i-ring yung ating notification bell. At eto na nga mga pre, no, meron din po tayong dito, no? Meron din po tayong Facebook, Ballpoint Man 2.0, at ganun din po sa TikTok, no? Ballpoint Man 2.0. So eto na nga mga pre, no, huwag na natin patagalin at bigyan na natin ang reaksyon nitong pagbabanta nitong isang retired general, no? Yun yung pagkakaalam ko, retired yata ito no, na nakikipagkaisa ngayon dito kay Dado. Pero para sa akin kung may mga sikreto, ito to, bago po natin i-play yung video niya, kung may mga sikreto kayo sa grupo ninyo, hindi naman dapat ilabas, di ba? Kasi mabubuking yung plano nyo. Okay? Ito po, para sa akin yung pagbabanta nila sa mga vlogger, yung pagbabanta nila sa mga kongresista, yung pagbabanta nila dyan sa ating Pangulo, no? Lahat pinagbantaan po nila, lahat ng mga plano nila ay nilalabas nila sa social media, sa kanilang YouTube. Kaya ako po, kung ako mismo ang tatanungin, totoo kaya ang mga sinasabi nito? Ako po, hindi ako maniniwala. Okay? Na totoo yung mga sinasabi nila. Pero, banta pa rin po yan. Kailangan pa rin po na aksyonan ito ng ating gobyerno. Pero wala pong tanga, wala pong tanga na magpaplano ka ng pagpatay tapos i-a-announce mo sa social media. Parang binigyan mo ng pagkakataon yung kalaban na makapaghanda. Diba? Isa pa, pag pinatulang ka ng gobyerno, kawawa kayo. Kung hindi man kayo mga kasuhan, abay magtatago kayo. Ayun na nga, makakasuhan, magtatago, diba? Kaya ako po, hindi po ako naniniwala na ito'y pananakot lang po ng mga taong ito. Diba? Klaro. Pero ganun pa man, mga pre, bibigyan din po natin ito ng reaksyon para maging aware po yung lahat. Okay, lalong-lalo na po yung ating mga kongresista dyan. Ako po, kailangan aksyonan nyo to kasi pambababoy po ito sa ating gobyerno. Binababoy na po kayo. Huwag na po ninyong hayaan na ito'y makalusot pa. Diba? So, ito na po. Pakinggan po natin at reaksyonan natin yung kanyang mga sasabihin dito. Balita, mainit-init pa na balita. Binibilang ko na lang ang araw ng ating Pangulo. At ang... maliwanag po yan Binibilang na lang daw yung araw ng mahal na Pangulo. At ng mga tuwadkom. At dyan sa Quadcom, binibilang na lang daw po yung araw ninyo. Dahil, ano po yung pagkakaintindi ko dito sa sinasabi ng taong ito? Ipapapatay po kayo. Kung ang mga vlogger nga na, mga vlogger lang yan pinagbabantaan nila, di ba? Kayo pa kaya? Pero kung
Hamon ko dito sa mga, ito, mga to. Try nyong magbitaw ng pangalan kung sino yung papatayin nyo. Kahit sa mga vlogger, sa aming mga vlogger, magbitaw kayo ng salita. Dali. Pangalanan nyo kami. Kahit sino naman, kayang gawin yan. Diba? Basta hindi ka nagbitaw ng pangalan, di safe ka. Kaya yun ginagawa nila. Subukan yung magbitaw. Pangalan ko na lang. Sabihin nyo yung pangalan ko. Sabihin mo, yan si Ballpoint Man, papatayin ko yan. Sige, sabihin nyo sa vlog nyo yan. Dali, ako'y hinahamon ko kayo, ha? KO! Hinahamon ko kayo. Abay, magpakalalaki kayo. Ha? Pangalanan nyo kung sino yung mga yan. Alam natin, marami dyan sa quad ko, marami mga vlogger. Pero pangalanan nyo. Diba? Kasi, yan kasi kayo puro lang kayo yabang dito, yabang doon. Sasabihin nyo, tuwadkom, ganito, ganyan. Diba? Mas maganda kasi, diba? Magpakalalaki po kayo, ha? Magbitaw kayo ng pangalan para masaya. Wala Diba? Katulad nito, binabanatan kita, nandyan yung mukha mo. Diba? Nandyan yung mukha mo, binabanatan kita dito. Ibig sabihin, ikaw yung tinutukoy ko dito. Kayo, babanat kayo sa amin, wala kaming mukha, walang pangalan. Pero kami, araw-araw, pinapangalanan namin kayo. Diba? Magpakalalaki kayo. Pangalanan nyo kung sino yung tinutukoy ninyo. Diba? Sasabihin nyo, si Ballpoint Man, papatayin ko yan. Babarilin ko yan si Ballpoint Man. Dapat ganun. Pangalanan nyo. KO! Diba? Yung mga kongresista, pangalanan nyo. Sus, Marius. Kita pa may hadlo ko na mga tawhanan KO! Babala. Warning sa PBM at saka sa Tuwagkom. At mayroon silang kalalagyan. Tunit ang arm score ng mga baril. Para sa mga kongresmen. May kalalagyan daw po, ha? Mga kongresista natin, may kalalagyan daw kayo. KO! Okay. Sabi nyo, hanggang January na lang sila, di ba? Ano na ang date natin ngayon? Adjust na. Sige. Antayin natin. Mayroon na sila sa mga baril. Ang problema lang, yung baril na yan, yan yung papipiliin namin kasi sa dalawa. Anong gusto nyo? Mamatay kayo sa baril? Na hindi nyo mararamdaman ang kamatayan nyo? Or dahan-dahan? Dahan-dahan kayong maubusan ng hininga? Ang pagkakaalam siguro nitong mga to, sila lang yung pwedeng bumaril pag ginawa nila yan. Anong tingin mo sa mga kongresista, walang bodyguard yan? Hindi rin gaganti ng putok yan? Ang pagkakaalam nyo, kayo lang. Sige, babarilin lang namin kayo. Ano yan, tutunganga lang yung mga dyan, yung iba? Ito po yung ganitong klaseng plano nila. Katangahan po ito. Katangahan. Kasi isinapubliko nila yung plano. Ngayon, kung isa kayong grupo, papayag ba yung kagrupo mo na i-announce nyo yan? Sa pinagbintingan nyo? Hindi. Kung totoo yung plano. Pero kung peke yung plano, pananakot lang yung gusto nyo, magmi-meeting kayo o ganito yung mga lalabas sa bunganga natin. Takutin natin sila. Banatan natin sila. Sabihin natin, bilang na yung araw nyo, papatay namin kayo. Inahamon ko nga itong mga to. Pangalanan nila ako. Hindi ito biro, mga kaibigan. Hindi ito biro. Totoo ito. Pinapaabot ko lang sa sambayan ng Pilipino ito na ang taong bayan ang mag-host. Wag kang magalala. Tinutulungan kitang ipaabot ngayon, kaya tinatapi kita Kaya kayo taong bayan, kung naniniwala kayo sa mga narinig nyo sa social media, huwag na sa mainstream media. Isa pa itong bigyan natin ng 45 ito para hindi na sila masaktan. Magpakamatay na rin yung mga mainstream media. Kasi yung mainstream media hanggang ngayon, hindi man lang nagsalita sa mga nangyari na mga kalokohan sa loob ng gobyerno. Bakit? Nabayaran na ba sila? O natakot ba sila? Alin sa dalawa dyan? So, yan yung mga babala namin. Kaya kung Nakakatakot po yung babala.
Uy, matakot po kayo ha. KO. Dahil ako po mismo sa sarili ko, takot na po ako eh. Nanginginig na po yung itlog ko ngayon. Oh, KO. Parating sa taong bayan para paghudyat. Kasi sabi ko nga, nabibilang na ang araw nila at si BBM, ngayon ay 28 December na. So, hindi nyo kami eto mga kung lolo ko siguro ito, tatakwil ko, no? Kasi kasiraan po ito ng pamilya nila eh. Halimbawa, lolo mo ito, ganito na yung mga sinasabi. Bay kasiraan po yan ng pamilya nyo. Real talk yan totoo po yan. masisisi sa mga Marcos na naniniwala pa sa Marcos na bulag at bingi at pipi. Pasensya na lang tayo dahil mas nakakaraming Pilipino ang naniniwala na ubos na ang kaban ng bayan. Hindi lang yung ubos ng kaban ng bayan yung panggagago sa atin, yun ay hindi ko kayang tanggapin eh. Hindi mo kayang tanggapin? Ang alam nila, sila yung powerful, sila yung tama, tayo wala kwentang tao, binababoy tayo, binababoy ang batas. Doon ako nanggagalaiti sa galit kasi gusto ko na nga pagtitirisin yan eh. Aba, Kaya lang hindi pa... Ang galing naman. Gustong manires, binababoy daw sila. Mga iyakin pala tong mga to eh. Kasi ang gusto po nila, sila lang yung mambaboy. Pero pag sila na yung binabanatan patungkol sa mga nilalabas nilang issue, nasasaktan po sila. Para sa kanila, pambababoy daw yun sa kanila. KO. Diba? Oo, ganito kasi. Ang social media dapat hinihiwalay sa mga balat sibuyas na katulad nyo eh. Diba? Oo, dapat ihiwalay. Kasi, para lang ito sa mga kabataan at sa mga may edad na malawak yung pag-unawa. Eh kung kayo matatanda na kayo tapos balat sibuyas kayo, tumigil na kayo. Sa social media, lalo lang kayong may stress. KO. Pero sa bagay, bayaran naman eh. Wala tayong magagawa dyan. May pera sa... Ikaw ba naman, magtsatsaga ka sa pagbabanta mo? Magbabanta ka sa mga kongresista? Pagbabantaan mo, magtsatsaga ka ba kung wala ka natatanggap? Magtsatsaga ka bang magbanta-banta dyan? KO. Yun yung tanong ko. Diba? Tuloy natin to. panahon. Ano? Hindi pa panahon. I-share nyo itong vlog ko na ito para makarating sa buong mundo. Share nyo ito lahat. I-save nyo to. I-save nyo tong video daw niya ha. Kasi, pagdating ng panahon, pag walang nangyari, babalik sa kanila yan. Mapapahiya din sila. Dalawa lang po yung babagsakan nito. Nitong mga video nila na ganito. Dalawa lang. Una, nagbitaw sila ng ganyan salita. Na January daw, mangyayari ito. Pag walang nangyari, mapapahiya ngayon sila. Okay? Ngayon, pangalawa, pag ginawa ni Manila yan, ipinush nila at itinuloy nila yung plano na yan, nanggulo sila, sila din ang kawawa. Diba? Sila din ang kawawa. Tandaan po ninyo yan. Tuloy natin. Kasi na ito na ang panahon ng paghuhusga. Ay siya nga pala, baka makalimutan ko. Kasi marami na ako narinig, katulad si Tambaloslos, si Congressman Ko, bumili na ng jet. Yung purpose ng pabili ng jet, yun yung gagamitin nila pagtakas. Pero ang saklap, alam mo Or katang isip mo lang. KO. ito, ang lahat ng airport, ang lahat ng Ito na, airport na. Pag-uusapan yung airport. airport ay may nakaready ng, may nakabang na FGF. Kung hindi man ang armed forces ang haharang sa kanila, mayroon tayong intelligence na nakabantay lahat ng mga airstrip. So, pinapaano niya dito, pinaparating niya dito mga pre, na kasama po nila sa laban, ang AFP. Diba? Nagsalita na ngayong Armed Forces of the Philippines. Magsalita naman kayo. Kasi dinadamay po kayo sa gulo nito mga tao na to. Pinaparating niya sa video na kasama daw po kayo sa plano. Kasi, syempre, haharang daw eh. Diba? Ano kayang masasabi nyo dito? Sinasabi ni Lolo Canor? KO. Totoo ba na kasama na kayo sa laban?
Pakisagot po yan. Kasi ang pagkakaalam ko, nagsalita po ang Armed Forces of the Philippines noong 2024 na mananatili po silang loyal sa gobyernong ito. Diba? Oh, fake news na naman tong si Lolo. Lolo Canor. Diba? KO. Fake news na naman. Sus, Ginoo ko, magbago na kayo. Sa hangar, lahat yan pinabantayan na natin. Para pag may pagkilos, uutusan lang natin ang Philippine National Police or Armed Forces na harangin siya na walang lilipad. At humarap sila. Pati PNP. Uutusan nila. Pati PNP, kapulisan, kasundaluhan, uutusan nila. Naharangin daw sila. Aba! KO. Ang hasa nga ng tawhana ba? Grabe. Oh! Ang galing ah! Grabe! Kaya nyo palang mag-utos? May power ba kayo para gawin nyo yan? KO. Ha? Alam mo, dahil sa ginagawa nitong mga to, lalo pong wala nang bubuto sa mga Duterte. Kasi ang hanap po nila, guluhin ang bansang ito. Ngayon, pag nagkagulo-gulo, sige, kumusta yung mga hanap buhay ng individual na Pilipino? Magkakaroon ng tagutom. Lalo na sa mga syudad. Okay lang sa mga probinsya kasi may mga tanim-tanim naman silang diyan eh. Mga gulay-gulay or kung ano pa, 'di ba? Hindi nabibili pa. Diyan, walang trabaho, pag nagkagulo, mawawalan ng trabaho yung iba. Hindi makakapasok yung iba. 'Di ba? Yun eh. Parang ang mangyayari, parang Marawi, ganun. Ganun po. 'Di ba? Hindi ko lang alam kung kakayanin nila yung kanilang mga pinagsasabi ngayon. Yung pinasok niyong problema, sana kayanin nyo. KO. Oo. Yan kasi, pakitang kasi sa kanilang mga live eh. Hindi nila alam yan na pala yung kanilang ikakapahamak. Wag masyadong matapang. Tatay Kanor. Wag masyadong matapang, Tatay Kanor, kasi sabi ko nga, baka. Hindi lang baka. Sa mga comment nga, kay Dado na nga lang, marami nang gustong umarbor kay Dado. Mga sibilyan yan malay ko ba yung mga sibilyan na yan, kung may mga kargada yan. Huwag masyadong masobran sa kayabangan. Mahalin nyo yung sarili nyo. KO. Sus, Ginoo. Sa taong bayan, sa People's Court. Ipakita natin sa kanila na yung ginagawa ng pambababoy, ipalasap natin sa kanila yung panggagago nila sa atin. Sino ba kasi yung naunang manggago? Sino ba kasi yung naunang magbanta? Sino ba kasi yung naunang gustong pumatay? Di ba yung amon nyo, sumunod kayo? Ang Pangulo, isang bisis lang nagsalita. Pati si Martin Romualdez, isang bisis lang nagsalita. Tapos gigil na kayo? Bakit? Anong gusto nyo? Kayo lang yung babanat? Si First Lady Liza Aranita Marcos, hindi naman nagsalita yan. Diba? Pero nanggigigil kayo. KO. Ba nakakasuklam? Bakit natin binaboy si Vice Sara Duterte? Bakit yung binaboy? Bakit kasi siya nagbanta? Di mo alam yung sagot? Dahil nagbanta siya, kaya siya nababoy. Siya mismo yung naunang mambaboy. Asahan mo, marami pambababoy yung darating dyan. KO. Hindi hawak ng gobyernong ito yung utak ng individual ng mga Pilipino na sumusuporta sa mga Marcos. Kasi once napihin nyo yung Marcos, magkakalitsi-litsi talaga. O inapin nyo, binaboy nyo yung mga Marcos. Bumalik din kay Sara, binaboy din sila. Sumama kayo sa pagbabanta. O pati buhay nyo ngayon, pinagbabantaan na rin. Ganun lang yun. Diba? KO. Hindi hawak ng administrasyon yung isipan ng mga Pilipino. Diba? Nagkataon lang si Vice Sara Duterte, babae. Kaya hanggang ngiti na lang siya. Paano kung lalaki, halimbawa katulad ko, ay putang ina, aywan ko lang. Hindi ko masabi kung anong gagawin ko. Kung babaeng tao, gilago nyo. Pinasok ko nga ito sa live niya eh. Nung 2024 yun, pinasok ko.
Wala, hinayad lang ako. Martin! Punta ka na, sarap mong, ewan ko sa'yo. Sarap mong pagsasampalin eh. Ha? Talaga? Ay, Baboy ka talaga. aba, manalangin ka muna. Tingnan mo muna yung katawan mo. Ha? Bago mo ipasa sa iba, yung salitang baboy, check mo muna yung katawan mo. Ha? O tingnan mo, hindi na sila nagpupuko sa isyo. Namimersonal na. Well, namimersonal kayo, babalik lang din sa inyo yan. Di ka ba nahiya? KO. Pero mo, ang suswerte nyo, tingnan nyo yung mga video, mga previous na period, or nanalo na. Ang sasaya nyo, ang suswerte nyo. Tapos pagdating ng panahon, titirahin nyo. Pero bakit nang... Tingnan nyo ang mga picture ninyo nung kasama pa yata sila Sarah. Masaya talaga sila. Sweet pa nga eh. Nag-smile-smile pa nga sila dun eh. Si PBBM, Martin Romualdez, Sara Duterte. Pero ang tanong, sino yung naunang manira? Sino yung nagpautog rally? Nung kauna-unahang pautog rally, 'di ba? Doon nagsimula yung lahat. Di mo alam na doon nagsimula? KO. Ang bihira naman. nangyari yun? Ang duda ko, maliban sa plano ninyo, yung mga gagong Partido Komunista dyan, yun ang nangbababoy sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi ko talaga papatawarin itong tatlo na ito eh. Makikita ninyo, bumaliktad ang mundo. Hindi ba? Babaliktad talaga, hindi lang bumaliktad ang mundo. Babaliktad talaga. Dahil ang taong bayan ay galit na. Ay, didiis lang yung galit, Manong. Manong Kanor. Uy, didiis lang yung galit. Ha? Sabi ko nga kami, mga viewers ko, isa yan sa taong bayan. Hindi kami galit sa mga Marcos. Ha? Hindi. Sa Kongreso, hindi kami galit. Kayo lang ng mga DDS yung galit. Huwag nyo kami kasing isali. Sasabihin yung taong bayan. Pinapainit mo yung ulo ko eh. Ha? Kung mong hayaang mawala yung respeto ko sa'yo, ha? Sa totoo lang, wala na nga eh. Oh. Diba? KO. Wag mo akong idadamay sa sinasabi mong taong bayan. Ha? Pakiusap lang, wag mong i-mention yung taong bayan. Gamitin nyo lang mga DDS. DDS lang ang galit sa mga Marcos. Ha? Wag nyo kaming idadamay dyan. Dahil kami ay sumusuporta sa administrasyon na to. Okay? Wag mo kaming idadamay sa laban ninyong katarantaduhan. Ha? Yung kabubuhan ninyo, kabubuhan yung laban, ay suluhin nyo. KO. Wag nyo kami idadamay. Galit na sa mga gago na ito. Biruin nyo, yung tatlong tarantadong komunista na nakumbisi niya si Romualdez na magkaisa. Ang masaklap nito si Romualdez, hindi ko alam kung siya ng chairman ng Partido Komunista o siya yung mga ginagamit ng Partido Komunista. Alin lang sa dalawa. Hindi namin kayang tanggapin ang mga ganitong pangyayari. Hindi namin kayang patawarin ang mga taong ito. Sobra na ang pambababoy. General Wilkins Villanueva and Colonel Grijaldo, panahon nyo na. Malapit na. Malapit na kayo ang magsintensya sa kanila. Yes or no lang ang sagot. Sabay sampal. Ha? Okay. Ang gusto ko lang sagot, yes or no. Nakuha mo, sabay sampal. Pak! Mas matindi kayo ng ganti. Ibang klase pala itong mga tupag na nampal. May sound effects. Pak! Pak! Sabay sampal. Pak! Bumili na lang kayo ng VA. Ha? Bumili kayo ng ganito. Ganon. 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 Hindi yung sasabihin nyo, pak! Maniwala na sana ako eh. KO. Ay, naku, sakit ko. Lalong sumakit yung ulo ko. Ha? Pag hindi ginawa yung ako sa sampal, ha? Kaya binuo namin ni Supremo ito para protektahan ang individual, most especially ang pamilya natin at ang ating barangay. Yan yung mga commanders ng Northern Luzon, covering of Region 1, 2, 3 and CAR. And sa NCR, yung mga city commanders
Yan yung mga commander ng city commanders natin at Southern Luzon. Covering of Region 4A, B, and Bicol. Yan ang mga pamumuno ni Lieutenant General Satparam sa Southern Luzon. Sa Northern Luzon, ang umatin ay ang Chief of Staff na si Brigadier General Danny Capulong na represent ang Northern Luzon sa pamumuno ni Lieutenant General Ador Gonzales. O kamusta ka na, Ador? Nandiyan pa sa ibang bansa pero nagmumonitor sa kanyang commanders. So sa lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan, kailangan lang namin ang inyong pagkakaisa. Oo, huwag kang mag-alala. Kasi kami lahat nagmamahal sa bansang ito. Diba? Oo, kahit nga pagbantaan nyo yung mga buhay namin, lalo kaming mag-iingay. Oo, ang hamon lang namin sa inyo, pangalanan nyo kami. Huwag kang mag-alala, nagmamahal kami sa bayang ito, kaya nga sinusuka namin yung amon nyo. Diba? Ganun yun! Ganun kasimple! Mariusip. Para mabago na natin, una talagang lilitisin natin ang korupsyon. Ikaw maglilitis ng korupsyon? Batas ka ba? Kung gusto nyo talaga litisin yung korupsyon, simulan nyo na. Maghasik na kayo ng kabubuhan. Diba? Ba't yung sinasabi pa? Kami pa pagbabantaan yung mga vlogger o pangalanan mo kami. Oh. Okay! Yusip naman, pinapatagal. Pinapatagal pa ba yan? Corruption, anomalya, abuse of authority, yung narcopolitics, droga, yung komunista, lahat yan ang unang priority natin. Lahat yan, nandun. Gawain ng mga Duterte yan. Lahat yan, yung na-mention mo. Ha? Huwag mong ipapasa sa administrasyon. Wag! Ha? Yan ang una natin tatrabahuin pagka sinasabi. Alam mo, eto pag ginulo ninyo yung Malacanang, lahat po ng mga sibilyan na may mga baril na lisensyado, susugod po dyan sa Malacanang para pagpapatayin yung mga nanggugulo dyan. Oo, totoo po yan. Once na ginalaw ninyo yung Pangulo at nanggulo kayo dyan sa Malacanang, kahit sa Kongreso, nanggulo kayo dyan, lahat po ng mga supporter ng Pangulong Bongbong Marcos na may mga baril na lisensyado, susugod po dyan sa Malacanang. Ha? Ang maabutan, patay. Ganun lang yun. Mariusip. Pinoon namin na pag nagbago ang panahon, hindi na ang term namin. Pagkatapos kasi syempre mahal natin yung administrasyon na to eh. 'Di ba? Kasi yung nakaraang administrasyon tinuring nilang hayop yung mga tao eh. Oh. Eh ngayon napakaganda ng pamumuno tapos guguluhin nyo lang. Hindi pwede yan. Naku po. Tapos ng aming pagkilos ng sambayan ng Pilipino, gagawin natin yan. Una yung Comelec, magnanakaw. Yan ang dahilan na magulang Pilipinas dahil sa Comelec. Pag wala kang 70 million, hindi ka makasali sa politika, sa kapit period, sa mga party list. Kaya party list na yan ay ginawang hanap buhay ng mga mayayaman. Paano niya mahihirap? Hindi na makakasali. So, sa maiksi kong salita, hindi na magagastos yung mga kandidato ang Comelec na ang gagastos dyan. So, yun ang pag-aaralan natin. Pag-aaral hindi ko pa sinabi mangyari. Pag-aaral kung po pwede mangyari. Pero yung corruption, talagang ultimatum yan. Papatayin natin lahat ang magnanakaw. Oh! Ang galing! Ang galing! Gagawin mo? Pangalanan mo, dali. Oo. Sabihin mo sa akin, papatayin ko si Ballpoint Man. Pangalanan mo ako, dali. Oo, gusto nyo kasi puro lang, katulad nyo, binabanata namin kayo, pinapangalanan namin kayo dito. Ngayon, ganun din gawin mo. Ballpoint Man. Putang ina mo ka, Ballpoint Man. Bakit mo ako binanatan, kinuntent? Humanda ka. Ipapapatay kita. Dapat ganun yung sasabihin mo. Oh. Sige, sabihin mo. Oh, next. Ano mo, sabihin mo yan ha. Para wala nang hindi na pamarisa na yung mga magnanakaw. Kasi yun ang sakit sa lipunan natin, yung corruption. Yun lang po yung video niya, no? Na bibigyan natin ng reaction ngayon. Totoo naman, ang sakit sa lipunan sa bansang ito
ay ang korupsyon. Diba? Kaya nga, yung mga confidential funds yung confidential funds na 125 million in 11 days, si Sara lang nakagawa niyan. Biglang nawala. Hindi niya masagot-sagot. Si Sara ang isa sa nagpapahirap sa bansang ito. Yung amo nyo. Tama? Oo. Huwag nyo sabihin, inimbestigahan nyo kasi si Sara Duterte yung confidential funds niya. Lahat na. Pati confidential funds ng Office of the President, AFP, PNP, Kongreso. Gusto nyong lahatin, imbestigahan. Samantalang wala naman silang issue. Na ganun sila gumasta ng pera. Wala. Ang may issue lang si Sara. Diba? Sara Duterte. Kasi, tingnan mo si Sara Duterte iniimbestigahan ngayon yung confidential funds. Hindi pa nga matapos-tapos eh. Tapos gusto nyo lahatin na. Hindi, magpupukus lang kami kay Sara Duterte. Tandaan nyo yan. Kasi siya lang yung may issue nito. Diba? Siya lang yung may issue eh. Di pukusan natin. Ganun yun. So, yun lang po muna yung ating video. Meron po tayong Facebook page dito mga pre, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong TikTok, Ballpoint Man 2.0. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe ng ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe mga pre. Kita-kits po tayo mamaya sa susunod nating video. Ayan so hanggang dito lang muna. Ingat-ingat, and bye-bye.